So our topic for tonight is entitled Roots That Remain. Roots That Remain, tapos colon, building a lasting legacy. Roots that remain, building a lasting legacy, or building a lasting legacy. Roots that remain, colon, building a lasting legacy. God bless you, sir. Ano yan? Yan, mawala yung pangangalay sa inyong braso. In Jesus' name. Yan. Thank you so much sa lahat ng mga nag-live comment. Roots that remain, building a lasting legacy. Yes po, i-upload po natin yan. Don't worry. So the life we live today will shape the future of others. Let it be rooted in God. Alam niyo po ba na napakahalaga ng buhay po natin ngayon? Sapagkat kung paano po tayo namumuhay, ito po ay merong impact sa susunod na generation. At alam nyo, ito rin po yung isa sa akin pong drive kung bakit po ako ganito ka-passionate sa pagsuserve sa Lord, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi tayo po, mawawala tayo sa mundong to pero may papalit. There will be a future generation, a next generation, para po tayo magpapasa ng baton sa kanila. Kaso ang tanong, ano po ang ipapasa natin? Anong ipapasa natin sa susunod na generation? Kaya po ako, malapit talaga ako sa mga kabataan. Napakalapit ko sa mga kabataan. Because I believe na sila ang susunod sa atin sa ating mga yapak. So we train them, dinidisciple natin sila, ini-equip natin sila, tinuturuan natin sila, at may mga pagkakataon na kailangan nilang masaktan. Bakit? Kasi ang katotohanan po talaga masakit. At ang sakit po na ito ang magtuturo sa kanila. Ay mga kabataan, upang mas maging matatag. Kaway-kaway sa mga kabataan dito, di ba? Ang sarap i-disciple ng mga kabataan. Though, iba-iba tayo ng generation. Iba na ang mga kabataan ngayon. Tama? Masasabi nyo yan. Iba ang mga kabataan ngayon. Pero naniniwala po ako, kahit magkakaiba man tayo ng generation, isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. At kung paano po niya binago ang mga naunang henerasyon, ganun din po ang kaya niyang gawin sa mga susunod pang mga generation. And I am praying sa lahat ng mga kabataang nandito, at sa lahat ng mga elders, lahat ng mga adults na nakikinig po ngayon, hindi matatapos ang araw po na ito na hindi natin nabibigyan ng kahalagahan ang pagbuo natin ng lasting legacy. Ng lasting legacy. So tayo po na mga, ang tawag sa atin ay tagapagpasa ng legasiya, at ang susunod na generation po ay mga legacy bearers. Sila ang tatanggap ng hamon. Kaya kailangan po natin sila na maturuan ng tama. So in Ezekiel chapter 31, nasa Ezekiel chapter 31 na po tayo, God paints a vivid picture of a giant cedar tree or cedar tree. Strong, tall, and admired by all the other trees in the forest. And this tree represents Assyria, isang nation, Assyria, a mighty empire that once seemed unshakable. So ito po yung vivid picture na nakita po ni Ezekiel. God paints a vivid picture, a giant cedar tree na nagsisimbolize sa Assyria. Again, a mighty empire that once seemed unshakable. Sabi sa Ezekiel chapter 31 verse 3, consider Assyria, a cedar in Lebanon with beautiful branches overshadowing the forests. But as time passed, the towering tree fell, and all the nations that once looked up to it trembled in fear. Ano nangyari dito? This towering tree fell. Bumagsak as time passed.
At yung mga bayan na nakatingin dito, they all trembled in fear. And this story po is not just about a nation. Sa GIL din po ako sa KKB, kaya alam natin yan, legacy bearer, no? So, this story is not just about a nation. It's about our lives. It's about our families. It's about the influence that we will leave behind. Ano ang iiwan po natin? What influence we are going to leave behind? Tayo pong lahat ay parang isang puno. We are all like trees, either providing shade and life to others, or falling and causing destruction. Pumili ka. Anong klaseng puno ang buhay mo ngayon? Isang puno ba na nagbibigay ng lilim, ng buhay sa iba? O ikaw yung puno na patumba na at magdudulot ng kapahamakan sa iba? Ano po? Anong puno kayo? Kayo lamang po ang makakasagot niyan. 3 bagay po na iiwan natin sa lesson natin ngayon. 3 lessons. Uy, natamaan ako doon. Okay, ano po yung lagi nating sinasabi? Bato-bato sa langit, ang tamaan, magpatama. At ang mga tatamaan ay magbago. Ate Rose, nandito pa kami. Naglalag po ba ako? Okay po ako sa inyo. Okay, Ate Rose, okay daw ako sa kanila. Clear. Okay po. Thank you. Okay, number 1 point. Deep roots create stability. Deep roots create stability. Live comment, please. Deep roots create stability. Yan. Deep roots po are roots as in ugat. Deep roots create stability. So Assyria looked strong on the outside, but its roots were shallow because they were not anchored in God. Sabi po dito sa verses 5 to 6 sa Ezekiel chapter 31, it towered high above all the trees of the field, and all the birds of the air nested in its branches. On the surface, sa nakikita, no, ang Assyria, they had power, they had influence and success, but spiritually, they were weak and vulnerable. They were weak and vulnerable. Hello po, Ate Dan. Magandang gabi po. Ano po yung powerful truth na nakita natin po dito? What you see above the ground depends on what is happening beneath the ground. Ulitin ko po. What you see above the ground depends on what is happening beneath the ground. Kung makakita po kayo ng isang napakataas at napakatatag na puno, alam niyo po ba na napakatatag at napakalaki rin po ng ugat po nito? Thank you, Adrian. Thank you, Adrian, sa pag-live comment. No? Ganun din po, may mga engineering po ba dito? May mga nagtitake ba dito ng engineering? O may mga engineer ba dito? Di ba bago ka magtayo ng building, ano ang una mong gagawin? Sa palagay niyo po, ano ang unang gagawin bago ka makapagtayo ng isang mataas na building? Soil test. Tama. Okay. Tama. May pundasyon, may plano. Tama po. Tama. Yan, hindi ko na alam yung mga sinasabi, yung footing. Okay. Pero alam niyo po, ano ang unang gagawin? Tama yun sa pagpaplano. Okay. Pero kung itatayo na mismo yung building, hindi po ba dapat maghukay muna?
Hindi ka magtatayo ng pundasyon doon po sa mismong solid na sa soil. Dapat po ay maghuhukay ka muna. Excavation ng tawag, 'di ba? At kung gaano daw po kataas ang building, hindi ko alam, tama ba 'yon? Sa mga engineers po na nandito. Yan, the soil, okay. Dapat i-check daw muna yung soil. May plan at soil test. At kapag okay na, may plano na at soil test, kailangan na maghukay. Gaano po dapat kalalim yung hukay? Sa mga engineer natin dito. Gaano kalalim dapat yung hukay? Soil testing, mag-file if needed para tibayan ng pundasyon. Mas malalim po ba dapat yung iuhukay? Same ng taas ng building. Or mas malalim pa siguro. Kung hindi substandard yung gagamitin. Hindi, biro lang. Kung hindi corrupt yung gagawa, di ba? Nabiro lang po yun. I love the shade. Okay, so mas malalim na, tama, mas malalim, mas matibay, 'di ba? Kung tama yung contractor na gagawa at hindi siya ghost project. Mas malalim, mas matibay. So ibig sabihin, the taller the building, the deeper the excavation will be. Kailangan po na mas malalim. Ganun din po sa buhay Kristiyano eh. Kung gusto mo na maging matatag ang pananampalataya mo, tumaas ang pananampalataya mo, kailangan mong lumalim sa personal na relasyon mo sa Diyos. Kailangan lumalim ka sa pagkilala sa Panginoon kasi gusto mo ng mataas na pananampalataya. Gusto mo na magamit ka ni Lord mightily. Pero paano ka magagamit ni Lord kung hindi ka malalim sa Kanya? Paano ka magbabahagi ng salita ng Diyos sa maraming mga tao kung kakarampot lang ang pagkilala mo sa Kanya? So if you want to share, if you want na magamit ka ni Lord mightily for the expansion of His kingdom here on earth, you need to deepen your relationship with God. Ayaw tayo ni Lord na substandard ang pundasyon natin. Huwag natin i-go si Lord. Amen. I love that revelation, Miss Jen. Huwag nating i-ghost si Lord. Kasi kapag ginost natin si Lord at kung gagamit tayo ng mga substandard na gamit, magiging fragile ka. Kapag dumaan ng bagyo ng pagsubok, bagsak ka agad. Pero ang mga malalalim ang pundasyon, malalalim ang pananampalataya at pagkilala sa Diyos, kahit na anong bagyo ang dumating, kahit kalamidad, kahit earthquake pa yan, hindi ka basta-basta matutumba at masisira. Sapagkat tama ang ating pananampalataya sa Diyos. Malalim ang pagkilala natin sa Panginoon. Tama. So kung nakakita ka ng mga tao na grabe kung gamitin sila ni Lord, tingnan mo kung ano mga pinagdaanan nila. Bago sila dumaan sa ganyan, grabe sigurong persecution, grabing iyak, grabing pagsubok ang nalagpasan nila, kaya sila mightily ginagamit ng Panginoon. What you see above the ground depends on what is happening beneath the ground. Hindi natin nakikita kung gaano karaming luha ang pumatak sa mata ng mga taong ito bago sila magamit ng Diyos. Ang nakikita natin minsan, success lang. Success lang. Pero sa mas malalim na pananaw, dumaan yan sa, crashing before anointing. Crashing before anointing. Ika-crush ka muna, dudurugin ka muna, pipit-pitin ka muna, hanggang lumabas yung oil. Kaya sa lahat ng mga dinudurog dito, naniniwala ako malaki ang gagawin ng Lord sa buhay nyo. Sa lahat ng matitindi ang pinagdadaanan ngayon, parang pinagbagsakan ka na ng langit at lupa. Sunod-sunod,
Ang mga pagsubok, dinudurog ka lang para lumabas yung katas, yung oil. And after the crushing, will become a new beginning. Amen. Anointing has a price to pay. It has a price. May presyong kailangang bayaran. You want to become anointed? Then pay the price. Pay the price, brothers and sisters. And if we want to withstand storms, our roots must be planted in God's Word and His presence. Psalm chapter 1 verse 3 reminds us, He is like a tree planted by streams of water. Maraming trials, challenges, problems, and struggles. Test din ni God how faithful you are. Amen. Totoo, pas ganito ang naranasan ko. Thank you, Lord, at di ako pinabayaan. Yeah. Amen. Deep roots create stability. Deep roots create stability. Number 2, second one, our lives impact others. Hi po, Ate Baby. Welcome sa ating live. Our lives impact others. Second, live comment, our lives impact others. Amen. Ako po ay buhay na patotoo na ang buhay po natin ay kayang magamit ng Diyos upang magbigay ng influence or impact sa ibang mga tao. Now the question is, anong impact ang iiwanan mo sa kanila? Anong influence, anong legacy ang iiwan mo? Kasi pwede kang magbigay ng positive impact or pwede kang magpasa ng negative impact sa iba. So ano ang iiwan mo? The cedar tree gave shelter to birds and animals, and this represents how a serious each affected many nations, for better or for worse. For better or for worse. What impact will you leave after your life here on earth? Better or worse? Your choices don't just affect you. They influence your family, your friends, your co-workers, and even generations to come. At naalala ko lang yung sinabi ni King David. Hanapin ko lang yun. Sabi niya dito, Acts 13:36. At papatugtugin ko rin ito mamaya. Maganda to. Teka lang. Ito. Bago mamaalam si David, God bless Eve, God bless you. May God heal your depression and calm your mind. Sabi dito in Acts chapter 13 verse 36, Now when David had served God's purpose in his generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. So namatay si David nang na-fulfill niya, na-serve niya ang purpose in his own generation. Acts 13 verse 36. Now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Nawala lang si King David, na-fulfill niya ang purpose ng kanyang buhay in his generation. And I pray that, parang goosebumps ako ngayon,
na hindi tayo mawawala sa mundong ito, na hindi natin na-fulfill at natatapos. Hallelujah. Ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Hindi matatapos ang buhay mo hanggat hindi mo nabibigay yung best mo in this generation. Tayo ang boses ng Panginoon in our generation. Tatayo po tayo, mga kapatid. You will not die. You will live and not die to proclaim the wonderful works of the Lord in your generation. In your generation. I am praying sa bawat isa na nanonood po ngayon, Panginoon, na hindi po matatapos, O God, ang aming mga buhay, na hindi po namin nagagawa ang layunin mo. Hindi namin na-fulfill, Panginoon, natatapos ang tawag mo sa aming mga buhay. I am praying, Lord, na mag-raise up kayo ng mga tao, O God, na gagawin ng lahat without reservation just to fulfill their assignment, their calling, Lord. In Jesus' name. Give them no rest. Sa lahat ng mga tao na umaayaw, sa lahat ng mga tao na tumatakbo papalayo sa kanilang calling, Lord. Hayaan mo na mabagabag ang kanilang mga puso. Hindi po sila makakatulog nang hindi nila nagagawa ang layunin mo sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, I pray, O God. Kakaibang apoy ang ilalagay mo sa aming mga puso. And one day, we will just wake up, Lord. Na nandun na po kami at nilalakaran na namin yung calling mo sa amin, Panginoon. At hindi po kami magsisisi na sinabi po namin, yes, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord, for these people, O God. I know that you are calling them. Meron po kayong ginagawa sa kanila, O God. In Jesus' name. Amen. Praise God. Yeah, let's be like David. Let's be like King David. Nasabi niya, I have served my purpose in this generation. Let us also do the same. Let us also do the same. Patugtugin ko lang to. Hindi ko alam kung sana ito yung ano. Yeah, this one. So, just listen to this song. In my generation, in my generation, I want to serve the purpose of God in my generation. I want to serve the purpose of God while I'm alive. Sila po ang susunod na generation. For something that lasts forever. Oh, I delight to do your will. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will, and I will follow you. I want to build with silver and gold in my generation. I want to build with silver and gold while I'm alive. I want to give my life for something that would last forever. Oh, I delight to do your will. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will, and I will follow you. I want to see the Lord come again in my generation. I want to see the Lord come again while I'm alive. I want to give my life
the Lord come again in my generation. My generation. My Amen. Ang cute, di ba? Mga bata, yun actually pinlay to noong JL Church 42nd anniversary. So the title of that song ay In My Generation. At kinanta po ito ng iba't ibang mga bata, no? Sa bawat panig po ng mundo. Sila po ang susunod na generation. Ano po kaya ang naghihintay sa kanila? Anong naghihintay sa mga batang ito? If we will not become faithful in our calling, baka malihis po sila. Kaya ngayon po, magsisimula po tayo ng tama. Thank you po, Tita Eliza. Magsisimula po tayo. Aayusin po natin ang ating mga buhay. Gagalingan po natin to impact this next generation ng tama. Amen po ba? And I pray po na magsimula po tayong i-build up ang ating mga sarili. Simulan natin sa pag-aayos ng ating buhay. Kasi yung buhay na ito ay magkakaroon ng impact sa kanila. So tayo po muna, mga kapatid. Amen po, amen na. God is in control. Yes, we are the role models, sabi ni Tita Eliza. We are the role models. Simulan natin sa tahanan. Kung kayo po ay mga magulang, simulan po natin sa tamang pagpapalaki sa ating mga anak. Meron pong malalim na takot sa Diyos. Meron pong malalim na pagmamahal sa Panginoon. Mga magulang, kayo po ang inaasahan ng Diyos na magtataguyod ng inyong pamilya. Ipakita po natin sa kanila ang tamang parenting. Ipakita po natin sa kanila na may pag-asa pa. No? Kung ang mundo po ngayon, punong-puno ng mga heartaches, punong-puno po ng mga kabigatan, pero sisimulan po natin, bubusugin po natin sila ng pagmamahal ng Diyos. Parents, dalhin niyo po sa church ang inyong mga anak. Kahit mga bata po yan, sanayin nyo na magpunta sila sa church, kahit makukulit, kahit mahirap alagaan, dalhin nyo sila sa church. Kasi mahirap po na kung kailan tumanda at lumaki po sila, tsaka nyo sila i-invite sa church na hindi po nila nakasanayan. Mas magiging mahirap po sa inyo. Parents, bring your children to church. At kung kayo po ay hindi nag-church, kalalakihan po nila yan. Baka isipin nila pagdating ng araw, kayo nga po hindi uma-attend eh. Bakit nyo po ako gustong pa-attendin sa church? Mga role models po kayo. Kayo po ay mga ehemplo. Kaya mga kapatid, paalala ko lamang po iyon sa ating lahat. Dalhin po natin sa church ang mga mahal natin sa buhay. Praise God, Raymond Manguera. Anak ko po, pastor, nagsaserve na rin. Praise God. 2 weeks old pa lang si Sabrina. Opo, nakita ko si Ate Rica, ang kanyang anak na si Sabrina, ay nagkumakanta na. Amen? Yun pala, 2 weeks old pa lang. Nagcha-church na si Sabrina. Totoo, mahirap tayo na pasunurin sa kanila kung di nila mismo nakikita yun sa atin. Tama, Ate Rose. Hindi mo sila mapapasunod kung hindi nakikita sa'yo. Totoo po yun. Ako laking church. Thank God sa parents ko now. 35 years old at naglilingkod na rin. Praise God. At laking pasasalamat po natin sa ating mga magulang, sa mga lolo't lola, kung sino man dito yung mga laking lolo't lola na talagang walang sawa, na dinadala ang kanilang mga apo, mga mahal sa buhay sa church. Masasana yung mga bata tuwing Sunday nagsisimba. Amen. Yan po ang iniiyak ko at pinagpipray ko pas kasi dami pang pakiusap bago pumunta ng church. And I am praying po sa darating po na linggo ay isang pamilya sama-samang sumasamba sa Panginoon.
Amen? Ang lahat ng nanonood po ngayon live po na ito. I am praying na hipuin ng Diyos ang mga asawa, ang mga anak. Sama-sama kayo. Thank you po, Tita Elisa. Sama-sama po kayo. Nasasamba sa Panginoon. Sama-sama po kayo maglilingkod. Amen. God is good. God bless po, Cutie, sa iyong call for interview. Shama. Amen. Praise God. Ang sarap ng teaching natin ngayong gabing to. I know na may tinuturo sa atin ng Panginoon. Let us build up the next generation. Let us build up our lives. Amen. Yon. Thank you, Hibiscus. Thank you. Every day, yes. Every night, ang sarap ng saya. Amen. Natututo tayo lahat no? Talagang nakaka-encourage. Parang gusto mo after nito, mag-Sunday na agad para madala mo yung mga pamilya mo sa church. Ganun yung pakiramdam, di ba? Nag-aapoy tayo. We are very on fire. We can sense the anointing of God, that His presence is really here. And He's up to something. He wants to restore you, to revive the fire in your heart. Ganun. Thank you, Lord. At kahit na mangyari sa buhay po na ito, talagang sa Diyos lang po tayo. Amen. Ayun. Praise God, Ate Mary Ann. Yes po. Yes. Dadali natin sa church ang mga mahal natin sa buhay. Amen. And number 3 po. Number 3 and the last. On fire. Amen. Papakalalim sa Lord. Excited na tayo maglinggo. Amen. Dadalhin natin ang mga pamilya natin sa church. Amen. And the third one, mga kapatid, without God, even the mighty will fall. Amen. Kay Jeff. Amen. Without God, even the mighty will fall. Yeah, that's the third. Eventually, the great tree was cut down because of arrogance and sin. Verse 10, Ezekiel 31, because it towered on high, lifting its top above the thick foliage, and because it was so proud of its height. Yan. So, yun ang nangyari sa kanila. The nations that once depended on it were left shocked and scattered. So, ano reflection po natin dito? If our legacy is built on power, fame, or wealth, it will not last. But if it's built on obedience and faithfulness, it will stand forever. So, saan po nakatayo ang ating legasiya? Saan po ito? Sa power, fame, or wealth? Or sa obedience and faithfulness? Kasi kung sa power, fame, and wealth, it will not last. Pero kung sa obedience at faithfulness, it will stand forever. 1 John chapter 2 verse 17. 1 John chapter 2 verse 17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Now, think about a large, beautiful tree. When it's standing, di ba, pag nakatayo po ang isang matayog at mataas na puno, it provides shade, oxygen, and shelter. But when it falls, it can destroy homes, roads, and lives. Your life is like that tree. What kind of impact will you leave when your time is done? What kind of impact will you leave when your time is done? Kapag sinabi ni Lord, time's up na ang buhay natin sa mundong ito, anong puno ang maiiwan mo? Puno na magbibigay ng lilim, ng oxygen,
ng shelter sa ibang tao? O ikaw yung punong bumagsak, nakasira? Hoy, grabe ang time. Let's move na. Amen. Diba? Nakakaano, parang nag-uumaboy ka talaga eh. Ano yung sa legacy? Sabi ko, yung if our legacy is built on power, fame, or wealth, it will not last. But if it's built on obedience and faithfulness, it will stand forever. Amen. Hindi na po ito ang panahon para lumayo sa Diyos. Hindi lang tayo, hindi lang buhay natin ang concern po dito. Concern na rin dito ang buhay ng pamilya mo, ng susunod na generation. Kaya po mga kapatid, it's time. No? Kilos-kilos, galaw-galaw, hindi pwedeng magpakampante. Let us give our best shot this time. Let us serve the Lord with urgency. Let us serve the Lord on fire para sa Panginoon. Hindi na ikaw yung taong sensitive. Hindi na ikaw yung konting ano lang, alam mo yun, na-offend ka lang, aalis ka na agad ng church. Hindi na ikaw yung tao na ganon. Hindi ka na sensitive, hindi ka na na-offend palagi. Hindi na ikaw yung maramdamin, emosyonal, hindi na ikaw yun. Matatag na tayong mga puno. At ang iniisip na natin kung paano tayo magiging magandang impact at influence sa susunod na generation. Nandun na po tayo. Amen? It's time to shine. Yes. Diba dati, una, parang ano ka pa eh, napaka-sensitive mo eh. But this time, you're different. You are different. Mas matatag, mas malakas na pundasyon. At mag-iiwan tayo ng magandang legasiya sa iba. Amen. You don't need to spam po the message. Yung fasting po natin, ginagawa po natin yan, pero sasabihin ko na lang po kung kailan yung susunod na batch. Yan. Praise God. God is good. God is good. So, ang Ezekiel chapter 31 po, it teaches us that our roots must go deep in God. Our roots must go deep in God. Our lives influence others whether we realize it or not. Ayan, sabi ako po yung dating sensitive. Alam ko na po, nangagalawan ng walang buwan. Amen. May nagre-react sa tabi ko si Kuya Resi, sa full daw siya. Kuya Resti. Only God's foundation can make a legacy last. Only God's foundation can make a legacy last. Hindi po ako nakasama sa fast na nanitaan na kasi. Okay po. Nanlalamig po ako, pastor. Nag-reflect po sa akin ang mensahe ng Panginoon. Amen po. Para sa atin po talaga ito. Faith is not a feeling, it's a decision. Pas, what if hindi naman po talaga sensitive pero sobrang toxic lang po naman nakasama sa church? Yan. So, Jasmine, ang kokontrolin mo yung ikaw. Kasi you cannot control yung mga external factors sa buhay mo eh. Pero ang makokontrol mo yung ikaw. So, kung toxic talaga ang ibahin mo yung respond mo. Paano ka haharap sa kanila? No? Kasi, hindi mo mababago yung tao na yun eh. Yung surrounding mo eh. Si Lord lang kaya magbago doon. Pero ang kaya mong baguhin, yung pakikitungo mo at pakikisama mo sa kanila. Yes. Ayun. Yeah, self-control. Yeah, yan. At napakalaki, syempre, pag-pray mo rin sila. Kasi ang Lord ang mangungusap sa kanila eh. Yes. Amen.
Amen. Mga matured na Kristiyano na po tayo. At ito po, ang bilang pagwawakas, someday, people will speak of you as they do of that great cedar tree. Make sure your story points them to Jesus, not just to yourself. Someday, people will speak of you as they do of that great cedar tree. Make sure your story points them to Jesus, not to yourself. Darating po yung pagkakataon, mga kapatid, na pag-uusap-usapan yung buhay mo. Kapag natapos na yung buhay natin sa mundong to, ano kaya yung pagkukwentuhan nila? Ano kaya yung sasabihin nila, no? Uy, siya, si Pastor Harold. Napaka-ano niyan. Grabe yung mag-share ng Word of God. Ako, ang gusto ko matutunan pag ako nawala sa mundong to, ang gusto ko pag-uusap-usapan sa akin, si Pastor Harold, marami yang naakay pabalik sa Panginoon. Maraming nanumbalik na mga buhay, dating pariwara, na bago ng Diyos dahil nakarinig ng salita ng Panginoon. Siguro isa yon sa mga gusto kong mapakinggan. At sasabihin nila, Pastor Harold, ano yan? Tapat na lingkod ng Diyos. Yun yung gusto kong maalala sa akin ng mga tao. Ikaw, ano yung gusto mong maalala ng mga tao pag nawala ka na sa mundong ito? Ano kaya yung maiiwang legasiya? Ano kaya ang gusto mong ikwento ng iba patungkol sa buhay mo? Ganda. Bakit nakakaiyak yung topic natin? Ay, God is... Yung kaibigan ko kasama sa nalulun na bangka, di ba siya nakikita na God bless Shoti, God bless sa kaibigan mo. Kung ano man ang nangyari sa kanya, let's just surrender everything to God's hands. Lord, kayo na po ang kumilos. Pero dalangin po namin, Lord, matagpuan po ang katawan ng batang ito, God, in Jesus' name. Kumilos po kayo. Kung ano man po nangyari sa kanya, but we are praying, Lord, for the best. We are praying, Lord, for your purpose, for your plan, in Jesus' name. Sobrang nakakaiyak yung mensahe ni Lord ngayon. Nawa po ay matagpuan tayo ng susunod na generation na tapat po tayo, no? Actually, nakakaantig naman talaga sa damdamin na hindi nawawalan po ng saysay ang ginagawa po nating paglilingkod. Hindi nawawalan ng saysay yung yung ginagawa mo para sa Panginoon. Lahat po ng iyan, let the legacy speak for itself. Amen. Amen. Our labor in the Lord will never be in vain. Praise God. God is good. Thank you, Jesus. Okay, patutugin natin yung Find Us Faithful. Tingnan ko lang to kung maganda tong version na to. Hindi ko alam kung alam niyo tong kanta na to, but this is a classic song. Okay, let's listen. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging
and sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race, not only for the prize, but as those who've gone before us, let us lead to those behind us, a heritage of faithfulness passed on through godly love. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, And the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. after all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we We leave, will lead them to believe. and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Find us faithful. Find us faithful. Find us faithful. Amen. So, praise God po. Nawa po ay matagpuan po tayo ng susunod na generation po na may katapatan sa atin pong tawag ng Diyos. So, God bless po. Pas, pwede po malaman sino ang prophet. Actually, medyo madami po yan. Yes, may mga major prophets at meron din pong tinatawag na mga minor prophets. Pero medyo mahaba-habang usapin po yan. But you can, search online kung sino po yung mga major prophets at kung sino po yung mga minor prophets. So, good evening po. Yan. So, praise God. Dito po nagtatapos ang atin pong devotion. Ngayon pong gabi pong ito. Hallelujah. Tayo po ay dumako po sa panalangin before our grounding session. Wow. Tagising sa mensahe ni Lord. Amen po. Praise God. Let us close our eyes. Let's bow down our head. Let us pray, Lord. We just want to thank you, Lord, for this wonderful evening, O God. Salamat po sa patuloy na pagsama at pangungusap mo sa bawat isa po sa amin. We really thank you, God. Dahil sa iyong mga salita kami po ay nabubuhayan. Nagkakaroon po kami ng kalakasan. Panginoon, na
papaalalahanan po kami, Panginoon, ng mga bagay na dapat po naming malaman. Dalangin ko po na hindi lamang po ito basta napakinggan ng lahat ng mga nanonood, bagkos ito po ay itanim mo ng malalim sa aming mga puso, O God, na ito po ay maisasagawa po namin araw-araw, Lord. Hayaan mo na i-build namin ang aming mga sarili sa kung ano ang nais sa tawag mo. Hindi po namin kalimutan na meron pong susunod na generation na papalit po sa amin. At kagaya po na ni King David, Panginoon, bago po siya mawala sa mundong ito, Panginoon, ay naserve niya ang kanyang purpose in His generation. And that is also my prayer, Lord. Hallelujah. Wala pong mawawala sa amin na hindi nasasagawa ang calling mo. Hindi nasasagawa ang layunin mo in our generation. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, may you strengthen us. Strengthen our body, Lord. Ilayo mo kami sa lahat ng sakit at karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Ilayo mo kami sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. Ano man po ang mga kasinungalingan na nilalagay ng kaaway sa amin, Lord God, ay hindi po magtatagumpay sa pangalan ni Jesus, for we are covered by the blood of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil meron po kaming katagumpayan. May panghahawakan po kaming mga pangako ng Diyos. Hallelujah. Na kailanman na hindi mo kami iiwanan, kailanman na hindi mo kami pababayaan, kaya hindi po kami mabibigo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay at ang susunod na henerasyon pagkatapos namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan, ng lakas ng loob upang maging tapat, maisagawa ang nais mo, ang kalooban mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, God. At kami po na mga nauna, hahanap po kami ng mga tao na i-disciple, susunod na mga tao na tuturuan at ipapasa po, Panginoon, ang pananampalataya na aming natamu sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Lord, habang ginagawa po namin ito, huwag mo pong kalimutan ang bawat isa. Pagpalain mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu ng Diyos. Patunayan mo po sa kanila na walang sino mang nagsuko ng buhay sa iyo ang nabigo. Kayo po ang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Lahat ng himala na kailangan po namin. Lord, grant the deepest desires and longings of our hearts in the name of Jesus. May you bless us, even our entire family. And Lord, may our lives, Panginoon, ay magamit for the expansion of your kingdom here on earth. In Jesus' name. Salamat sa gabing ito. Sino man po may mga sakit at karamdaman ay iyong pagalingin. Sino man po may mga pangangailangan pinansyal ay iyong pagpalain. Sino man po, Panginoon, ang humaharap sa matitinding pagsubok ng kanilang mga buhay ay bibigyan mo ng kasagutan. Magkaroon ng trabaho ang mga walang trabaho. Makapasa ang mga naghihintay ng resulta ng board exam, O God. At lahat ng mga nagpe-prepare, O God, bibigyan mo sila ng kakalmahan at kapanatagan ng kanilang kalooban, O God, while they are preparing for their exam in Jesus' name. Maraming salamat po. Lahat ng naghihintay ng kanila pong approval ng visa, O God, pagpalain mo rin po sila at patuto po sila, Panginoon, na sumunod sa nais at kalooban mo habang sila ay naghihintay. In Jesus' name. Thank you, God. Salamat sa gabing ito. Patuloy mo kaming ingatan, pagpalain, at sa lahat po ng mga tao na nanonood po ngayon na may malalakas pang ulan, bagyo sa kanilang lugar. Panginoon, pakalmahin mo ang bagyong ito. You are in control of all things. Huwag mong hayaang may masalanta at mapinsala sa mga pamilya at mga ari-arian po namin, O God, in Jesus' name. Salamat po. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang gabing ito. Maghari ka, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen. Praise God! Purihin ang atin pong Panginoon. God is good. Thank you, Tita Eliza. God bless po. At sa bawat isa, mga viewers, mga subscribers, get ready for our grounding session.
Eve. Yeah, Eve. God bless you. I pray for your depression. Hallelujah, Lord. In English, no? Sana makayanin natin. Thank you, Lord. Just a short prayer for Eve, Lord. I know that you are in full control of all things, oh God. And we come before you today and we lift up, Lord, Eve. I pray, Lord God, that you surround her with your love, embrace her, Lord, and calm her mind, Lord. Whatever depression, anxiety, or stress that she has right now, Lord, I pray let it be gone in the name of Jesus. And let your perfect peace that passeth all understanding be upon her, Lord, in the name of Jesus. I speak life, I speak healing, I speak breakthrough and miracle upon her life, Lord, and that no works and plans of the enemy shall prosper, shall prevail against her. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen. God bless you, Eve. God bless you. God loves you. Yes po, sa church ako nakatira. Yan. Yeah, we believe, we receive. Amen. God is good. So ngayon po, dadako na tayo sa ating grounding session. Purihin ang Panginoon. Teka lang. I-prepare ko lang. Oh, Tita Eliza! Cutie! Ano yun? May ganun pala, no? Thank you po, Tita Eliza. Gaan po talaga parang nandito. Amen. Okay, wala mo nang aalis dahil kayon po, idadako na tayo sa ating therapy session. Amen. Okay, ito na. I hope po nasabayan niyo po kami. Sino po dito yung mga first timer ulit ngayong gabi? Meron ba mga first timer? God bless you, Maze. God's healing be upon you. In Jesus' name. Ayan, maraming mga first-timers. At hindi nila alam yung evening devotion, ay yung grounding session. Thank you po. Salamat po sa ng mga gifters. Highly appreciated. God bless you all po. God bless you all. Okay, so we will now proceed sa ating grounding session. Teka lang. So, meron po tayong ginagawa dito na pampatanggal ng mga negative vibes sa atin at para makatulog po tayo ng maayos ngayong gabing to. Amen. God bless you po. Ayun, JV, umabot. Tita Eliza. Okay. So, praise God. So, ganito lamang po ang gagawin po natin. Wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi makinig sa akin pong boses. Okay? So, if you want yung talagang maramdaman nyo itong gagawin po natin, sumunod lamang po kayo. And I pray po, nasa isang lugar po kayo na tahimik, na wala po makaka-istorbo po sa inyo. Okay? So, ganoon lang po. At sa oras po na ito, ay wala po munang magla-live comment. Okay? No more live comment. Just listen to my voice. Listen to my instruction. Okay? So, after po nito, pwede na ulit kayo mag-live comment. Okay? So, wala na po magko-comment because we will start now our grounding session. So, kahit nasa ang lugar man po kayo ngayon,
Ano man pong lugar, saang pwesto man na inyong tahanan, allow yourself to pause. Wala ka munang ibang gagawin. Ikalma mo muna ang iyong sarili kung ikaw ay nakaupo. Umupo ka ng maayos. Kung nakahiga ka, humiga ka ng maayos. At kung nakatayo ka naman, hanap ka ng pwede mong mapag-istayan kung saan magiging malaya ka. At kapag okay ka na, I want you to close your eyes. Gently close your eyes. And take a deep breath in. And then slowly exhale, letting your body relax. Inhale. Breathe in the peace and courage. And now exhale. Let go of fear and doubt. Right here in this moment, you are safe. You are seen and you are loved by God. No matter who you are, kahit na ano pa yung nagawa mo in the past. Pwede mo bang isipin lahat ng mga bagay na kumahad lang sa'yo para magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos? Or think of something that has been causing you fear or worry lately. Maybe it's about your future, your relationships, your health, or maybe a dream that feels too far to reach. Ano yung mga pinag-aalala mo ngayon? Now, picture that fear as a dark cloud above you. Gaano kaya kadilim yung cloud na to? Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga problema at kabigatan mo sa buhay, gaano kadilim ang ulap na ito? But now I would like you to imagine a gentle breeze, the breath of God, slowly pushing that cloud away. And as the cloud moves, the sunlight breaks through. And it is reminding you that His light is stronger than any darkness. And His words whispering to your heart, "Fear not, for I am with you, my child. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Tonight, pwede mong sabihin sa Panginoon ang lahat. Release every fear into His hands. Let Him fight the battles that you cannot fight alone. Whatever pressure, whatever fear, loneliness, rejection, even your sickness right now, hindi mo kailangan lumaban mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Palagi lang siyang nandyan para sa'yo. At hindi ka niya iiwan. Now imagine you are standing in an open field. The ground is soft, ready for planting. And in your hand, you hold tiny seeds, maliliit na buto. And these seeds represent your dreams, your prayers, and your hopes for tomorrow. And as you kneel down and plant each seed, can you just whisper this quiet prayer for each one? Sabihin mo, "Lord, I trust you with this." At sa bawat pagtatanim mo ng buto, sinasabi mo, "Lord, I trust you with this."
hanggang natanim mo na lahat ng mga buto. Panalangin mo, pangarap mo, hopes mo. At sinabi mo, Lord, I trust you with this. Now, some seeds may take time to grow. But God promises that in His perfect timing, He will bring life, growth, and beauty from what you've planted in faith. Now, I want you to feel His assurance. You are not behind. You are not forgotten. The best is yet to come. Greater things are yet to come. Now take one last deep, refreshing breath in and exhale every remaining worry. At habang nakapikit ka, whisper this prayer in your heart. Or kung kaya mong sabihin, pwede rin. Sabihin mo, Lord, tonight I choose courage over fear. I choose hope over despair. I believe that you are working all things for my good. I may not see it yet, but I trust you completely. Father, thank you for this moment of rest and renewal. As I close my eyes to sleep, wrap me in your peace and cover me with your strength. Give me courage to face tomorrow and faith to keep moving forward in your perfect love. I love you, Jesus. In your name, amen. Now, gently open your eyes. So that's our grounding session for tonight. God bless everyone and have a good night. Amen. That's our therapy session. Uy, Kelly, nandito ka pala. Amen. Thank you, Pastor. Amen, amen. God is good. Iyak na naman, syempre. Yung mga first-timers kaya. Kamusta yung mga first-timers? Sarap sa pakiramdam. Salamat, Pastor. Amen. God is good. Grabe, Pastor na naman po ako. Iba talaga po sa Lord Camilos. Amen. Salamat, Pastor. Sino yung mga first-timer? Tapos ngayon lang nila ginawa yun. The best po, Pastor Nardan. Purihin po ang Diyos. Umiyak pa din po. Salamat po, Pastor. Ako po, pasanggana po. God is good talaga. Amen. Napaiyak po ako, Pastor, dahil sa na-imagine ko at nakita ko. Yung mga first-timers. Amen. It's the Holy Spirit. Sobra pong iyak. Hindi po ako first-timers. Naiyak siya. Glory to God. Humabol na lang pas na paiyak pa din ni Lord. Amen. Nakita ko at nakatingin pa si Lord sa atin. Amen. God is good. Purihin po ang Diyos. At nawa po, mas marami pa sa mga susunod na araw ang makasama po natin. Amen. Pwede nyo pong i-share itong account na ito sa inyong mga kapamilya, katrabaho, kung sino man na nangangailangan. Just share it. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow ako sa FB para po masend ko po sa inyo. Mag-message kayo. Follow me on FB. Mag-message kayo sa akin, Pastor, I want to join your group chat. Yan. So, ayun po. Send ko po sa inyo yung link. Okay? So, maraming salamat po at nawa po ay talagang nasamahan tayo ng Panginoon sa araw po na ito. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. So, always pray for me din po, pasama sa prayer, strength, provision ng Lord, yan po. At ang Diyos na ang bahala po sa atin. And patuloy po natin gagawin ito, ang ating morning and evening devotion. At si Lord na ang mag-iingat, magpapala sa ating mga buhay. Amen. So let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us, always and forever. I love you all with the love of God. Thank you so much. Paalam po. See you mga ka-heart to heart.
Baka po bukas wala po ng umaga. Huwag niyo po akong abangan kasi po sasamahan ko ang akin pong ka-church going somewhere. Okay? So, samahan ko po sila sa korte. So, bilang pastor, dapat nandun po ako. Okay? So, sasamahan ko po sila. Kaya po baka hapon po tayo mag-devotion tomorrow. Basta mag-update ako sa group chat po natin. Okay? So, please pray for me. Samahan niyo po akong ipanalangin. Ipanalangin niyo po ako. Yan, pag-iingat ng Lord. Yung provision. Yung supply ng Lord. Si Lord nang bahala. Okay? So, God bless everyone. Paalam. Thank you so much. God bless you po. Thank you sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga viewers. God bless. Kita-kits na lang tayo sa GC. Okay? Alam po. Bye-bye. I love you all with the love of the Lord. Bye-bye. Thank you. See you po. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. Okay? Bukas po ulit. Bukas ulit. Bye-bye. I love you all.